Mula Davao, 36 na Philippine freshwater crocodile ang ibabiyahe papunta sa Siargao Island para ilagay sila sa bago nilang tahanan. Ah! Joke. Pare dito. Uy, grabe itong crocodile na to. Galit. Sa pagdagdag natin ito sa isang lugar sa Siargao, mapapataas natin yung bilang ng number ng Philippine crocodiles natin. After 9 hours of travel, finally, nandito na rin dito para bukas, ano? Oo, kasi loload natin mamaya hapon Okay. para medyo hindi sila stress. Dito, nakilala ko si Sir June, crocodile supervisor ng farm. Siya ang magiging responsable sa gagawing pagbiyahe ng mga bukarot. So, 6 sa isang crate na ito, yung sa isa 12. So, ginawa nila yan in such a way na magkakasya to at mag-fit silang lahat sa van kung saan sila isasakay. So, kung dito siya ilalagay, no? Imagine ito yung crocodile, lalagay natin dyan. Sasara natin. Yan yung makikita niya sa loob. Hindi ito ang una kong pagkakataon na makakasama sa pagpapakawala ng bukarot sa wild. Noong 2009, naging bahagi ako sa kauna-unahang pagpapakawala ng mga bukarot sa Isabela. Ayon sa IUCN, critically endangered na ang Philippine crocodile dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan at poaching. Ibig sabihin, bumababa na ang bilang nila sa wild. Kaya naman kailangan silang paramihin sa wild sa pamamagitan ng pagpaparami sa kanila. Dahil strict yung biosecurity dun sa loob ng farm. Kasi baka may mga dala tayong sakit, pwede makasama dun sa health ng mga crocodiles na incubating dun sa loob. Kailangan natin magpalit ng damit. Ngayon, kasi kung saan tayo nanggaling, at yun nga baka may dala tayong mga mikrobyo. Alright, so after natin daanan yung mga baboy, kaya pala strict yung biosecurity nila kasi may mga baboy tayong dadaanan. Sa maliit na panda ito nakalagay ang mga batang bukarot. Okay, so yung mga parents nung 36 na crocodiles na i-release natin, nandito sila lahat, batch 2011. Dito sila lahat napisa, dito sila lahat initlog at napisa. And right now, nandito sila dito sa maliit na pond na ito. Nakilala ko rin si Pedro, caretaker ng mga buwaya sa farm. Wow. So yun yung narinig natin yung distress call nila. Woo! So ganito kalaki, sila actually yung i-release natin. All 36 of them nandito sa pond ito. 3 taon pa lang ang mga batang bukarot. Sa kabilang bahagi ng kulungan, nandun ang kanilang mga magulang. Mahigit 10 taon na ang mga magulang ng mga batang bukarot dito sa farm. Galing pa sila sa Silliman University at Palawan. Priceless at saka ano man yan, ano talaga siya, endangered siya. Hindi pwedeng ibenta. So ito yung mound nila. Okay, bukarot na buntis. Oh! Nanganakot lang. So tingnan mo yung mga bukarot. These are the Philippine crocodile. Kahit lumapit tayo dito, hindi naman sila ganun ka-aggressive na talagang susugudin tayo. So nakita mo yung movements niya kanina. Pag lapit natin, bilang... Pero hindi naman siya umatak. Hindi naman siya sumugod. Parang natakot lang. Nagulat ako dun, ha? Kala mo, hindi ako nagugulat, ha? So yung may itsura nito, lapad ng mukha, lapad ng ulo, lapad ng katawan. This is a male Philippine crocodile. Itong mga crocodiles na to, they observe a certain territory. They're very territorial. Napansin ko ang isang babaeng bukarot.
At dito, merong nakalagay ng mga CCTV so that they can monitor kung may nakabantay dito na female, nakabantay dito, guarding the eggs. That's when they know na merong laman yung mound ng decaying grass dito ng mga itlog. So ito yung mga crate. Isa natin silang dadalhin doon sa lugar kung saan natin huhulihin yung mga crocodiles, Philippine crocodiles. Isa natin silang ilalagay dito. Hihintayin natin na medyo humapon ng konti para less stressful for them at ma-minimize natin yung number of hours nila dito sa loob ng crate. Hindi na pinakain itong mga ito. They were fed last week para they have enough sustenance para sa kanila. Hindi naman ito kagaya ng ibang hayop na pinapakain everyday. Kinahapunan, inumpisahan ng ilagay ang mga batang bukarot sa crate. So sa loob nitong pad na ito, merong 36 na 3-year-old bukarot. So this is number 2035. Alright. Makakawala pa rin pala talaga eh, no? Dito. Sige po. I just wanna remind you, meron 35 crocodiles pa dito. Ah! Joke. 2034. At sa pagdagdag natin ito sa isang lugar sa Siargao, mapapataas natin yung bilang ng number ng Philippine crocodiles natin. These are Filipino crocodiles. Atin to. Okay, so ngayon umuulan. Masaktibo yung mga bukarot. You only have a few hours, kaya kailangan kahit umuulan, diretso tayo sa pagkuha sa kanila. Alright. Take it easy. 1, 2, 3, 4. Maya-maya lang, isang eksena ang nakaagaw ng atensyon namin. Kasi naririnig nila na may action na nangyayari dito. Dahil rin siguro sa distress call, kaya parang, wow, attack. Ready na siya, attack mode na ito. Papakawala ng mga bukarot o Philippine crocodile sa wild. Ang unang release ay ginawa sa Isabela noong 2009 at sinundan ng isa pa sa Northern Sierra Madre sa parehong taon. Ito ang unang pagkakataon na magre-release ng mga bukarot sa Mindanao. Ang programa kasi ng gobyerno na reintroduce wild species into wild habitat is to find the proper or perfect habitat for the species. Kaya sa ngayon, konti na lang yan sa Pilipinas kasi yung degradation of habitats, exploding human population, encroachment into wild habitats. Habang inilalagay na namin ang mga batang bukarot sa crate, Grabe itong crocodile na to. Kasi naririnig nila na may action na nangyayari dito. Dahil rin siguro sa distress call, kaya parang, wow, attack. Yan, galit. Yung kung ibang crocodiles, hindi sila, yung ibang Philippine crocodile, hindi nag-attempt kumagat. Pero siya talagang ready na siya. Attack mode na ito. Kasa. Wow. Look at that. Probably a male. Ang laki niya. Okay. Alright. 2030. Nakangalay din pala sa sa kamay kasi kailangan you have to consistently put pressure dun sa kanyang bibig, sa skull niya. Yan. Male. Okay, so all 36 of them, okay naman. Ikakarga na natin sila ngayon doon sa van. mula sa Davao del Norte, kasama sina Sir June at Pedro, magbabiyahe ang mga bukarot ng mahigit 9 na oras papunta sa unang lokasyon, sa Surigao City.
Pero hindi pa man kami nakakalayo. Ito, nagkakalampagan dito, malakas yung vibration from yung pagkakapatong-patong ng mga crates. Ang worry natin, since 12 oras tayo magbabiyahe, tagal ng biyahe, the vibration, all these factors combined, baka hindi umabot yung ating 3-year-old crocodiles doon sa Siargao. Pansamantala muna naming inayos ang kinalalagyan ng mga bukarot. May kakayahan ng mga Philippine crocodile na kontrolin ang metabolismo sa kanilang katawan. Kaya naman kaya nilang hindi kumain ng 1 linggo ayon sa mga eksperto. Ito, mas cushioned na. Maiwasan natin yung pagtatama ng mga kahoy para less yung vibration and less yung stress din sa mga crocodiles natin. After 9 hours of travel, finally, nandito na rin tayo sa Surigao City. Bukas na madaling araw, maaga tayong aalis para i-travel naman natin sila by boat papunta sa Siargao. Kinabukasan mula sa Surigao City, sinakay naman sa Roro ang mga bukarot papuntang Siargao Island. Apat na oras ang biyahe ng Roro para makarating ang mga bukarot sa bago nilang tahanan. Pero hindi pa man nakakarating ang mga bukarot sa isla. Marami na ang nangangamba sa kanilang pagdating. Kasi karamihan dito, dun kumukuha ng mga Pagkain. pagkain. Bakit bigla na lang nilagay? Abangan sa susunod na Miyerkules. Ako si Dr. Trescio, Paul to be one. Off you go! It's time! Mula Davao, 36 na Philippine freshwater crocodile ang ibabiyahe papunta sa Siargao Island para ilagay sila sa bago nilang tahanan. Ah! Joke. Grabe itong crocodile na to, oh. Galit! Sa pagdagdag natin ito sa isang lugar sa Siargao, mapapataas natin yung bilang ng number ng Philippine crocodiles natin. After 9 hours of travel, finally, nandito na rin tayo sa Surigao City. Kinabukasan mula sa Surigao City, sinakay naman sa Roro ang mga bukarot papuntang Siargao Island. Hindi pa man kami nakakarating sa isla ng Siargao. Ngayon, nakikita natin dito yung mga kabundukan, yung extent ng effect na ginagawa ng mining. Halos wala nang matira ng mga puno doon sa mga bundok na pinagmiminahan. Ilang saglit pa, bumuhad na sa amin ang isla. Napansin ko kung gaano kasagana ang magiging bagong tahanan ng mga batang buwaya.
Pero hindi pa man nakakarating ang mga bukarot sa isla, marami na ang nangangamba sa kanilang pagdating. Kasi parang malayo sila kung saan-saan sila nakarating. Siyempre po dito sa amin, natatakot po talaga kami. So ito ay actually nasa law ng gobyerno eh. Kailangan talagang gawin. Kaninong buhay kaya ang mas papahalagahan? After 4 hours of sea travel, narating na rin natin itong Siargao. At yung mga crocodiles natin dito, kakamustahin natin na. So far, 1, 2, 3, 4, 5, lima sa mga bukarot na nakalagay dito sa mga boxes. They're all okay. Just to give you an idea, ito yung mga crocodiles natin nasa loob. Noong 2010, sinimulan ang pag-aaral kung saan pwedeng pakawala ng mga Philippine freshwater crocodile para makapagparami sila sa wild. Napili nila ang Panguhawan Marsh, Siargao Island, sakop ng Surigao del Norte. Sa pag-oobserba nila sa marsh, posibleng ang mabuhay dito ang mga Philippine crocodile dahil sa maganda ang biodiversity ng marsh. Hindi pa namimina kumpara sa kalapit nitong lugar. At higit sa lahat, malayo sa banta ng poaching. So 2 araw na tayo nagbabiyahe ng straight. Mukhang okay pa naman at buhay pa naman. Although stressful yung biyahe, mukhang nakaka-recover naman at kaya-kaya ng mga bukarot natin. Sa araw na lang. Mula port, kulang-kulang 1 oras pa ang magiging biyahe papunta sa lugar kung saan maaaring makapagpahinga ang mga bukarot. From Davao, nagbiyahe tayo na hours to Surigao. And then from Surigao, nagbiyahe tayo din, sinakay natin sila sa Roro. Nagbiyahe tayo ng 4 hours papunta dito sa Siargao Island. And mula doon sa port, papunta dito, additional 1.5 hours. Finally, nakapahinga muna natin sila dito at ma-check natin isa-isa. Agad kong sinuri ang mga Philippine crocodile. Aba? Oops. Nakakawala. Hawak lang. Alright. So for the safety of everyone, including this individual croc, lagyan natin siya ng tape. Balik na. Oops, sa ulo. Alright. Kita mo kung gaano sila ka-fierce. Kahit ganito kalaki, pwede ka masaktan ito. Tiyatakpan natin yung mata para hindi siya makakita. At saka, that's one, no? That's visual restraint. Kakabawas din yung stress for them kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta sa sunod. Pansamantalang ipinahinga muna ang mga bukarot. Kinabukasan, sinimulan ng ilagay ulit sa sasakyan ang mga Philippine crocodile para dalhin sa kanilang bagong tahanan sa Panguhawan Marsh, isla ng Siargao. Ikakarga na natin sila ulit dito sa van para dalhin doon sa release site. Nakilala ko rin si Rainier, isang researcher ng Philippine crocodile. Pagpunta ko sa ibang mga lugar ng mga mayroong populasyon ng Philippine crocodile o Crocodylus mindorensis, may iba-iba silang tawag na pangalan. Sa Luzon, ang tawag nila doon ay bukarot, mga local name nila. Ang dito sa Mindanao, sa mga Manobo, ang tawag nila ay bangitaw. So tawag nila ngayon dito ay bangitaw. Habang inihahanda ang mga buwaya, saglit ko munang pinuntahan ang marsh. Okay. Dito i-release yung na Philippine crocodile na dinala pa natin mula sa Davao papunta dito sa Siargao. Malaki yung lugar. Hanggang doon, mag-extend siya doon sa dinaanan nating area. At
Mukhang may mga isda naman dito. Madami siyang pwedeng kainin kaya very suitable para sa kanyang survival. Wala pang record ng Philippine crocodile sa isla. Kaya naman introduction o paglalagay ng bagong uri ng hayop ang tawag sa gagawing pagpapakawala ng mga Philippine crocodile. Mahigit 2 taong pinag-aralan ng mga eksperto mula sa DNR, Silliman University, Crocodylus Porosus Philippines Incorporated at National Museum ang marsh. Yung paligid niya, para naka-fence siya ng wall ng lupa pataas so hindi makakaakyat yung mga buhaya. Pero may mga areas dito where they can rest kung ayaw nila mainitan. At may mga lugar din naman na pwede sila magbilad sa araw. Maganda yung tubig. Ang problema lang dito kapag summer baka bumaba. Yung supply ng tubig nagagaling sa ulan. Pero habang nananabik ang mga eksperto, may ilan na nangamba sa pagdating ng mga buhaya. Ano ang pakiramdam mo ngayon na maglalagay ng buhaya dito? Medyo nagtanong sir. Asangayon ka ba na maglagay ng buhaya dito? Oh, siyempre. Kasi para maraming nanonood dito na mga mga turista. John! Maya-maya pa, unti-unti nang dumarating ang mga tao para saksihan ng isang pangyayari. At ito na rin ang oras na magbabago ang kanilang kapalaran. Introduction o paglalagay ng bagong uri ng hayop ang tawag sa gagawing pagpapakawala sa mga buhaya. Wala pa kasing buhaya na nanirahan noon dito sa Pahungawan Marsh. Layunin nilang maparami ang kumakaunting bilang ng mga Philippine crocodile sa wild. So ito ay actually nasa law ng gobyerno So kailangan talagang gawin ng either NGOs or LGU or in partnership with the DNR to try to reintroduce itong Crocodylus mindorensis into wild habitats. Maya-maya pa, napaka-festive nitong pagbubukas at pag-release nito ng mga crocodiles. As compared to sa ginawa natin sa Makunakon sa Divilacan, napakadaming mga nanonood, may banda pa, punong-puno ng mga media men also and politicians. Ayan, nag-umpisa na yung, tinanggal na lang isa-isa yung mga takip, yung mga crates ng mga crocodiles, no? So, inumpisahan na nila. marami sa kanila ang hindi pa nakakakita ng buhaya. Nakakita ka na ng buhaya? Hindi pa sa personal. Sa personal, hindi pa. Anong naramdaman mo nung nabalita mo na magre-release ng crocodile? Natakot. Oo. Pagkatapos yun, ay paliwanag naman sa amin na hindi naman daw nakakatakot yung buhaya kasi hindi naman daw yun nangangain ng tao. Ang iba naman, kinikilala ang mga buhaya. Galing doon, papunta rito, hindi siya makakyat. Makakakyat siya pero kung pag ganun kasi lupa eh. Pag pwede yan anuhin ang karni. Oo, pwede, pero magandang wag na lang. Kasi kaya naman nilang baka masanay, tapos magiging maamo sila sa tao. Kapag naging maamo sila sa tao, lalapit na sila sa tao, baka magkaroon ng magkasakitan. Tinransport natin sila for almost 500 kilometers, sinakay pa natin sa Roro. At ngayon, nandito na sila sa kanilang final area kung saan sila mabubuhay. This will be their habitat. Okay, finally, after almost 500 kilometers na pagbabiyahe, release na natin sila. Sobrang stress na ito. Alright? Okay? 1, 2. There you go. Alright, another one. Probably a male. Hopefully, mag-take siya ng mga territory siya dito at magiging proponent ng pagpapadami ng mga Philippine crocodile dito sa isla ng Siargao. Alright? Off you go! Eric!
Habang abala sa pagpapakawala ng mga buwaya sa marsh, may hindi sinasadyang makagat ng buwaya. Hindi, unintentional naman kasi dahil sa siguro maling pagkakahawak ng crocodile, nakabuka yung bibig ng crocodile kanina, dumali sa kanyang braso. Okay, 1, 2, 3! Nasa wala kang camera? Ang masakta ng buwaya ang isa sa kinatatakutan ng mga residente. Ang pagkakaalam po namin kasi, sir, dapat daw po ito ilagyan ng bakod para hindi naman po mapunta kung saan-saan yung mga buhaya. Kasi parang malaya sila kung saan-saan sila nakarating. Siyempre po dito sa amin, laging bumabaha. Siyempre makarating po yan doon sa amin. Natatakot po talaga kami. Kasi yung iba po din sa amin, minsan hanap buhay po nila yung isda sa tubig. So may nangingisda po dito? Opo. May proseso ito of acceptance, no? Niyahanda ang taong bayan kung ano yung mga dapat isagawa, no? Okay. So may mga means po ba tayo na ginagawa na... Alam mo, paghahanda, meron kaming tinatawag na parang community warden program. So kung merong pakikipag-ugnayan sa pamahalang lokal, lalong gumaganda yung pagbabantay at maiwasan natin ang mga sakunang mangyayari. Sa pagkakaroon ng Philippine freshwater crocodile sa marsh, posible nga itong makatulong sa pagpaparami ng kanilang lahi sa wild. Pero para sa mga residente na nakaasa ang buhay sa marsh, buhay naman nila ngayon ang nakataya. So yung lugar na pupuntahan natin, ito yung, kumbaga, konektado to doon sa marsh kung saan nire-release yung mga crocodiles. Kasi yun din, ano yung kinakatakot ng mga tao. Kasi karamihan dito, dun kumukuha ng mga Pagkain. Bakit bigla na lang nilagay? Para pag lumaki ang baha, hindi lang makalabas. Kaninong buhay kaya ang mas papahalagahan? Abangan ang pagpapatuloy ng aming kwento. Querido. Ako si Doc Fred Stresio, Born to be Wild.